from lead acid battery into lithium ion battery. Full conversion ay ito na yung video hinahanap ninyo. So tara, kung gusto mo mag-convert ng lead acid into lithium ay tapusin mo tong video gagawin ko. So tara, umpisahan na natin. So dito mga boss, mag-umpisa tayo sa ating parts na gagamitin. Unang-una, ating emergency light. Sunod ang ating 18650 na lithium ion battery. So 2P 1S po yan na configuration at 2600 mAh ang bawat isa, total of 5200 with BMS na 1S 7.5 ampere. So yan na po yung battery na gagamitin natin. At itong ating speed controller para sa switch at sa high and low ng ating ilaw. Then itong TP5100 charging module. So mamaya explain ko sa inyo kung bakit natin gagamitin yan. Then dito mga boss, unang step natin ay kalasin natin yung ating emergency light. So yan. Dito mga boss, aalisin natin yung battery at yung mismong charging module nya. At ayan mga boss, naalis na natin yung charging module na. So inalis po natin ito kasi ito pong ganitong klase ng charging module ay mababa lamang ang kayang i-handle na solar panel. Nasa 3 watts lamang po na solar panel ang kayang i-handle nito. At yung ganito din pong charging module ay hindi compatible sa lithium ion battery. Kaya mas binabuti natin na gumamit na lamang ng talagang pang lithium ion na charger kagaya nung TP5100 charging module para wala tayong maging problema sa charging. At dito naman mga boss, inalis na natin yung battery niya at yung mismong LED lamang ang iiwan natin sa kanya. At dumako naman tayo dito sa ating speed controller. So siya po yung magiging on-off natin at yung magiging adjustan ng brightness. So yan po ang una nating ikakabit dun sa mismong casing niya kasi magkakaroon tayo ng konting modification dun. Kasi aalisin na natin yung mismong switch niya at yan ang ipapalit natin dun. At ayan mga boss, kung mapapansin nyo na ikabit na natin yung ating speed controller. So nagbutas lang tayo ng bahagya dyan para magkasya lamang yung mismong switch nya. Then kung mapapansin nyo rin dito sa likod natin mga boss, ayan, wala na yung kabitan ng wire dun sa speed controller, yung ganitong kulay blue. So inalis na natin yan at maghihinang na lang tayo ng connection natin dyan, yung mga wire. Then dumako na tayo sa connection mga boss. From solar panel input, yan dito sa kanyang female socket. So yung wire po niyan na positive at negative ay i-connect lamang natin dun sa TP5100 natin. So kunin natin yung ating TP5100 at hanapin natin yung B-in. So diyan po natin ikakabit yung connection or yung wire galing dun sa ating solar panel input dun sa female socket. Then after nating maikabit ay maglagay na rin tayo ng wire dun sa kanyang output. Abang po yan para sa susunod nating connection. Then dito sa ating speed controller, hanapin lang natin yung B positive at B negative at lagyan na rin po natin ang wire. Yan. Then ang next step naman natin mga boss ay pagkukunikin natin yung V positive at B negative ng speed controller at yung output ng TP5100. So naka-parallel connection lang po yan, positive to positive at negative to negative. Then ang sumunod natin dyan mga boss ay itong battery. So dun sa ating battery, built-in na po yan. So meron ng BMS at meron ng wire. So ang gagawin natin dyan mga boss ay ipaparallel din lang natin yan dun sa wire na ginawa natin. So positive to positive lang at negative to negative. Tapos dito nilagyan natin ng electrical tape para ma-secure at maiwasan yung short circuit. At ang pinakalas natin mga boss ay yung ating ilaw. So sa LED mga boss, yung positive at negative nyan ay ilalagay lamang natin dun sa output ng ating speed controller or yung motor controller sa M positive at M negative. So sundan lamang po natin yung polarity niyan. M positive ay pulang wire at M negative ay itim na wire ng LED. At ayan, dahil tapos na yung connection natin, ay subukan natin kung gumagana ba or tama yung ating connection. So yan, on off natin dito sa switch niya. At ayun, ayos na mga boss, umiilaw na siya at pwede niya siyang lakasan at pwedeng hinaan. Depende sa gusto ninyong brightness sa kanya. At dito naman mga boss, bago natin i-finalize ay subukan din nating i-charge siya. So ang ginamit nating input voltage dito mga boss ay 9 volts. So pwede po dito ang 5 volts hanggang 12 volts ang maximum. So 9 volts at ayan, working at charging na po siya. So i-finalize na natin at i-fix dun sa kanyang casing. At dito mga boss, ayan,
nag-glue at na-fix na natin yung battery, ano. So sa wiring naman po ay hindi ganun kaganda yung wiring position natin dyan mga boss, ano, kasi medyo matigas yung wire na ginamit natin dyan para hindi naman ganun agad mag-init. So yun, final test tayo mga boss at para makasigurado tayo bago natin isara. At ayun, working siya mga boss at i-finalize na natin ang sara. So kung meron kayong mga emergency light mga boss na ganito, na lead acid ang battery, ay pwede nyo po siyang i-convert into lithium ion battery o kaya LiPo4. Sundan nyo lamang po itong video yung ginawa ko at balik-balikan kung meron kayong hindi naintindihan or naguluhan sa mga explanation ko. So yun lang mga boss, maraming pong salamat sa inyong panonood at pagtsatsaga sa aking tutorial video kung paano mag-convert ng lead acid battery into lithium ion battery. So yun mga boss, hanggang dito na lang muna itong ating video, ano. So huwag nyo pong kakalimutan na mag-follow, like, and share para lagi kayong updated sa mga susunod nating upload na tutorial video. So ayun lang po, maraming salamat at God bless.